Librong Itim, an anthology of short Philippine horror stories ni Jem Vecino, narrated by Clifford Gonzalez. Sa mundong ito, may mga bagay na mas malupit pa sa kamatayan. Nandyan ang mga tugka sa ginaw kada gabi dahil wala kang masilungan. Nandyan ang mamalipit ka sa gutom dahil wala kang makain. Higit sa lahat, ang pinakamalupit ay ang makitang mamatay ang mga taong mahal mo at wala kang magawa para sa kanila. Pinagdaanan ko ang mga yon noong bata pa ako. Isang maliit na bayan lang ang baryo namin. Malayo sa ibang lugar. Malupit ang tagtuyot ng panahon na yon. May dumating na peste sa bayan namin. Maraming hayop ang namatay. Halos wala kaming naaning prutas at gulay sa bukid. Pero ang pinakamalupit ay nang dumating ang mga aalipin. Sinunog nila ang bayan namin na agad na nagliyab dahil sa nakaraang tagtuyot. Kinuha nila at iginapos sa mga tao sa bayan at pinatay ang lahat ng lumaban. Ako naman, nagtago sa bodega sa ilalim ng aming bahay kasama ang nakababata kong kapatid. Nanginginig sa takot. Siniguro kong nakatakip ang mga mata ng aking kapatid. Pero alam kong naririnig niya ang lahat. Pinanood kong gahasain nila si nanay. Nakita ko kung paano nila gilitan si tatay. At nanatili kaming nakatago hanggang sa manahimik ang buong paligid. Umaga na nang lumabas kami sa aming lungga. Wala silang iniwang nakatayo. Walang ibang buhay maliban sa amin. Nilakad namin ang pinakamalapit na bayan. Pero ganoon din ang sinapit nila. Hindi nagtagal, ang kapatid kong tulala ay namatay din. Ayaw niya kasing kainin ang iilang pirasong kamote na tinitipid ko sa aming paglalakbay. Naubos din agad ang pagkain iyon at nang hindi na ako makagalaw sa gutom, ay saka ko naligtas ng isang grupo ng mga manlalakbay papuntang Kabisera. Oo, nabuhay ako. Nakatakas kay kamatayan, pati sa mga mang-aalipin. Pero hindi ko natakasan ang mga nangyari sa akin. Gabi-gabi, binibisita nila ako sa panaginip. Ang hiyaw ni nanay, ang pagbulwak ng dugo sa leeg ni tatay, ang malalaking mga mata ni Aura na nakatitig sa akin. Sila ang kasama ko sa paglaki. At hanggang ngayon, hinihintay ko pa rin ang araw na isasama nila ako. Pero hindi pa ngayon yan. Sayang. Ramil, nakita mo ba yung mapa na binigay ni Tilos? Bulong sa akin ang kasamaan kong si Silva. Oo, kabisado ko na yung pasikot-sikot sa loob ng kuweba. Sagot ko sa kanya. Ayun, mabuti. Sagot ni Silva habang nagsusuksok ng isa pang kutsilyo sa loob ng kanyang bota. Sabi ko na nga be, magagamit natin yung kakaiba mong pamamaraan sa pagtandaan ng mga bagay. Handa na akong pumasok. Oh, ikaw? Handa na. Sagot ko habang pinapasan ang aking pana. 8 taon na ang nakaraan mula nang lusubin ng mga aalipin ang bayan namin. 7 taon akong tumira sa Kabisera. At saan pa nga ba mapupunta ang isang batang lalaking walang pamilya? Siyempre, kasama ng mga halangang kaluluwa na tulad ni Silva. 5 taon ang tanda niya sa akin. 9 na taon ako nang magkita kami. At mula noon ay tinuruan niya ako kung paano mabuhay at pumatay. Itinuro niya sa akin kung ano ang kailangan ng lahat ng tao. Tapang, talino, at higit sa lahat, ginto. Iyon ang dahilan kung bakit kami naririto ngayon.
sa tribo ng mga damang. Mga tao silang kilala sa buong kaharian na nangunguha ng mga alipin sa mga liblib na lugar. Kilala rin silang tagasunod ng Diyos nilang isang higanteng gagamba na tinatawag nilang damang. Pero ang pinakabulong-bulungan tungkol sa kanila ay ang gabundok nilang ginto na nakatago raw sa loob ng kanilang sagradong kuweba. Tanda mo ang plano? Bulong sa akin ni Silva habang papasok kami ng kuweba. Ang mga sundalo rito, puro matatapang at walang takot mamatay. Dahil alam mo, naniniwala silang aakyat ang mga matatapang sa sapot ni Damang papuntang paraiso. Paliwanag niya. Iwasan mo sila. Huwag kang papatay kung hindi kinakailangan. Ha? Anong sundalo? Tumingin ako sa paligid ng kuweba. Wala pa akong nakikita ni isang tao dito eh. Alam mo bata, hindi nila kailangan ng bantay sa labas dahil takot ang lahat ng tao kay Damang. Patuloy ni Silva. At walang ibang nakakalabas sa kuwebang sapot kundi yung mga anak niya. Sapot? Nakita mo naman yung mapa, di ba? Sagot ni Silva. Korteng sapot ng gagamba na may daan papuntang gitna. At sa gitna nito ay ang bundok ng gintong salapi na magpapayaman sa atin. Nagniningning ang mga mata ni Silva. Kung maabot natin yung gitna. Lumiko kami sa kaliwa. Kaya nga sinama kita eh. Ngumisi si Silva sa akin. Patuloy pa kaming naglakad sa kuweba. Kanan, kaliwa, diretso. Lahat iyon ay nasa isipan ko. Mabilis ako makatanda ng mga bagay na nakita ko na. Hindi rin ako nakakalimot. Lahat nasa isipan ko. Pati na mga marka ng gagamba na nakatato sa dibdib ng mga mang-aalipin na lumusob sa bayan namin. Oh, ano Ramil? Malapit na ba tayo? Tanong ni Silva matapos ang higit kumulang 1 oras ng paglalakad. Shh! Sinenyasan ko siya. May narinig ako nagbubulungan sa malayo. Lumiko pa kami ng ilang ulit nang matanaw namin ang bukana na may entablado sa gitna. Heto na ang gitna ng kuweba. Nagsanyasan kami ni Silva. Nagtago siya sa anino ng isang bukasan. Ako naman ay dahan-dahang lumapit sa isang posteng gawa sa stalagmite na mas malapad pa sa akin. Pinanood ko ang mga tao sa gitna ng bukana. 2 dosena ang nabilang kong sundalong damang. Nakaharap sila sa isang altar na pinalilibutan ng mga babaeng tanging mga alahas na diamante at ginto lang ang suot. May mga paso rito na nilalabasan ng maputing usok at matamis na amoy. May batang babaeng nakaupo sa gitna ng altar na may kasamang 3 lalaki. Nakasuot din siya ng mga gintong alahas at bestidong puti. Nakalugay ang pulang buhok. May markang pula sa kanyang noo. Isang bilog na may 4 na sinag sa magkabilang tabi. Ang bata niya. Kasing bata ni Aura noon. Nakikita mo yun, Ramil? Bulong ni Silva sa tabi ko. Ayun! Sa likod ng altar. Ang bundok ng ginto. Natutuwa niyang sinabi. Anong ginagawa nila? Tanong ko. Yan ang kanilang ritual tuwing unang bilog na buwan ng taon. Paliwanag pa ni Silva na maraming kaalaman sa mundo. Pinipili nila ang 8 sa pinakamagagandang dalaga sa kanilang mga bihag na alipin. Naniniwala sila na
Patatawarin daw ng kanilang Diyos na si Damang ang lahat ng kanilang kasalanan kung sila ay mag-aalay ng ginto at lilinisin yung sarili sa loob ng mga birhen. Ano? Sa loob ng mga birhen? Tanong ko. Paanong sa loob? Paano yun? Nasagot ang aking mga tanong nang sumenyas ang 3 pari sa altar at nagsimulang makipagtalik ang mga damang sa mga dalaga. Napuno ang kuweba ng iyak ng mga babae. Umiwas ako ng tingin. Isa na naman itong dagdag sa mga ala-alang hindi ko malilimutan. Solid! Kakaiba, di ba? Alam mo, malinis daw at sagrado yung loob ng mga dalaga. Sinisimbolo nito ang bagong buhay na alisin yung kasalanan. Mental, no? Bulong muli ni Silva na mukhang natutuwa pa sa pangyayari. Kaya lang, walang dalagang lumalabas dito ng buhay. Patuloy niya. Ang sabi nila ay kinakain lahat sila ng higanteng gagamba. Yung bata sa gitna? Tanong ko sa kanya. Anong gagawin nila sa kanya? Ngayon ko lang kasi napanood yung ritual na to eh. Kaya hindi ko masasagot yan. Malamang, pagkain din. Kumilos ang 3 pare sa paligid ng bata. May dala silang kutsilyo at sabay-sabay nila itong itinaas sa ulo ng babae. Hindi na ako nag-isip. Agad kong kinuha ang pana sa aking likod at nagpalipad ng 3 palaso sa hangin. Agad bumagsak ang 3 pare. Putya naman! Ramil! Anong ginawa mo? Pagalit na bulong ni Silva. Ililigtas ko yung bata. Sagot ko. Kung ano man ang mayroon sa mga pasong umuusok, nakatulong ito para hindi ako mapansin ng mga damang hayok na hayok sa mga bihag nila. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa altar sa kabila ng mga reklamo at tawag ni Silva sa akin. Nagtago ko sa mga anino hanggang sa maabot ko ang tuktok ng entablado at ang batang babae na nakaupo pa rin dito. Psst! Bata, maayos bang lagay mo? Napatingin sa akin ang bata pero hindi ako nakita. Kailangan naming makalabas agad sa kuweba. Tara, sumama ka sa akin. Sabi ko sa kanya. Kahit mukhang hindi niya ako naiintindihan. Ililigtas kita. Hindi ko na naisipang kumuha ng ginto. Binitbit ko ang magaan na katawan ng bata at dahan-dahang naglakad pabalik kay Silva. Ngunit wala na siya ron. Kinilabutan ako sa sigaw sa likod. Napalingon ako at nakita ang isang damang nakaturo sa akin. Agad akong tumakbo. Yakap ang batang nasa aking dibdib. Sinundan kami ng sigaw ng mga iba pang mga damang na isa-isang humabol sa amin. Huwag kang mag-alala. Narito ako. Sabi ko muli sa bata. Ito mismo ang binulong ko kay Aura. 8 taon na ang nakakalipas. Ililigtas kita. Patuloy ako sa pagtakbo. Kahit pa pabigat na ng pabigat ang batang dala ko. Palapit na ang mga sigaw hanggang sa naramdaman kong may sibat ng bumaon sa aking balikat. Ilang liko na lang. Sabi ko. Malapit na tayo sa dulo. May isa pang tumama sa aking tagiliran. Ayan na! Ayan na yung bukana! Nakita ko
ang nagniningning na buwan sa aming paglabas. Napangiti ako, sabay bagsak sa lapag. Hindi ko na maramdaman ang aking kanang binti. Napalingon ako sa lalaking may dalang itak at sa binti kong naiwan sa likuran niya. Huwag niyo siyang Pinutol din niya ang brasong itinaas ko. Tumalikod ako at tinakpan ang batang aking niligtas habang tuluyan nila akong sinasaksak at tinaga ng kanilang mga armas. Napatingin ako sa bata. Isang magandang alaala bago ako mamatay. Ang nagniningning ng mga ginto at diamante sa kanyang murang katawan. Ang pula niyang buhok na nabasa sa aking dugo. Ang inosente niyang mukha na ngayon ay nakatitig sa akin. Bigla siyang napangiti. Pinanood ko habang ang manipis niyang leeg na tila nabali ay biglang humaba. Nabali rin at humiwalay ang kanyang mga balikat habang may 2 pares ng itim na mga galamay ang lumabas sa kanyang tagiliran na inagusan ng dugo. Napatitig ako sa anyo niyang naging isang dambuhalang gagamba. Napaatras sa mga damang sa harapan ng kanilang Diyos at tumatakbong tumitili. Tumalon ang gagamba. Bumagsak sa isang lalaki at agad kinagat ito ng mga pangil na tumubo sa magkabilang pisngi ng bata. Tumingin siya sa iba pang damang napatakbo at dinuruan sila ng malapot na sapot. Pagkatapos niyon ay pumikit na ako at naghintay ng kamatayan. Nakita kong muli si nanay at tatay kasama si Aura na masayang tumatawag sa akin papunta sa bukid naming puno ng gintong palay. Sasama na ako sa kanila. Tapos na ang hirap. Wala na ang masasamang alaala. Hanggang sa magising ako sa sakit at hapdi ng buong katawan ko. Matapang naman, Dirigma. Sabi ng boses ng bata sa akin. Salamat sa pagligtas sa akin. Napatingin ako sa batang nasa aking harapan. Nagbalik ang manipis niyang katawan. Suot pa rin niya ang ilang alahas na ginto. May malagkit na lubid na galing sa kanyang bibig at iyon ang kanyang ginagamit sa pagtahi sa aking katawan. Ha! Halimaw! Naging bulong ang aking sigaw sa takot. Huwag kang magulo. Mahina pa ang katawan mong aking inaayos. Sabi niya. Sino ka? Tanong ko naman. Ako ang Diyos ng mga damang. Tuwing unang kabilugan ng buwan, ng 8 taon, nabubuhay ako sa katawan ng isang anak na kanilang lahi. At ako, ang kanilang hinahanap at pinapaslang upang hindi na makapaghasik ng kadiliman sa kanilang mundo. Pinutol na niya ang lubid na kagat at muling umiti sa akin. Salamat sa'yo. Inilabas mo ako sa kuweba kong kulungan at pinasinagan sa buwan. Ngayon ay may lakas akong lumaban sa kanila. Papatayin mo rin ba ako? Umasa akong oo ang kanyang sagot. Sadya kang mapagbiro. Hindi mo ba nakita na binuhay kitang muli? Umalakhak ang batang gagamba. Niligtas mo ako. Ngayon, akin ka na. Huwag kang mag-alala. Aalagaan kita hanggang sa araw na hindi na kita kayang tahiin. Napapikit ako at naluha. Muli kong nakita ang aking pamilya sa huling sandali ng kanilang buhay sa mundo. Napailing sila at isa-isang tumalikod sa akin. Bibisitahin pa rin nila ako gabi-gabi. Hanggang sa huling araw na isama na nila ako. Pero hindi pa ngayon yun. Sayang.